The message today is entitled Struggling to Receive from God. Struggling to receive from God. This may sound negative in the sense of struggling, but the message is so positive. So Mark 11:24, hallelujah, very popular, extremely familiar passage. Mark 11:24, kabisado po nating lahat. Hallelujah. Ang sabi po, "Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them." Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Father God, in the name of Jesus, by the power and the direction of your Holy Spirit, we just want to come to your throne of grace, so we can obtain mercy and we can find grace to help in times of our need. Lord, bless your people as we ponder upon your word today, and bless everyone that even as they hear, they will be receiving from you in Jesus' name. You have prepared something, you have stored something for your people today, and surely everyone will be blessed. We thank you for the direction and the guidance and the anointing of the Holy Spirit that will help us to understand your gospel, your word, and your will today. We just want to leave up everything unto you, commit everything unto you. In the name of Jesus Christ, we all pray. Amen and amen. Hallelujah. So, entitled po natin ang mensahe na Struggling to Receive from God. Hallelujah. Actually, may testimony pa po ako na-invite po ako to speak sa JIL. Can you imagine JIL, Jesus is Lord Church? Na-invite po ako to speak doon sa kanilang church sa Arizona. Kaya so happen na dinalaw po namin si Brother Eddie at nang dalawin po namin Sabado. So sabi ko, Kuya Willie, can you speak to the church ng JIL on Sunday? Sabi ko, why not? Kaya nakapag-speak po ako sa JIL ng Sunday. At pinasalamatan ko po si Brother Eddie dahil malaking instrumental si Brother Eddie Villanueva sa aking pagiging born again. Sapagkat nakakilala po ko sa Panginoon noong August 15, Friday night, 9 o'clock, sa ilalim ng Pineda Elementary School noong 1981, under the ministry po ni Pastor Arnold Mislang, sa ministry po ni Brother Eddie Villanueva. At yan, magkakasama po kami nila Kuya Ramon, magkakasama po kami nila Kuya Ali. That was 40 years ago, Kuya Ramon. Nakaka-40, 42 years na tayong magkakasama sa Panginoon. Hallelujah, since 1981. At yan po ay sa ilalim ng ministeryo ni Brother Eddie. Kaya po, nang magpunta po ko sa Arizona, nabigyan po ko ng chance to minister to the JIL people. At pinasalamatan ko naman po si Brother Eddie. And I know, nakarating yung mensahe na yan sa kanilang leadership. Dahil naka-online po yan Kaya pinasalamatan ko naman si Brother Eddie. Totoo po, naging pagpapala ang ministry ni Brother Eddie sa akin pong pagiging born again. Amen. Pero noong 1985, nagpaalam na po ko kay Brother Eddie kasi sabi nila, ako daw yung una at huli na maayos na nagpaalam kay Brother Eddie. Pinaluhod ako ni Brother Eddie. Pagkatapos pinag-pray niya ako, nilay hands niya yung kanyang kamay sa akin, at ako'y kanyang nirelease ng may maluwag na pagpapala. So from 1985 hanggang ngayon, andito na po ang The Life Giver Church. Kaya ako naniniwala dun sa kung ikaw ay aalis, mas magandang magpaalam ka ng maayos Kasi para ipanalangin ka, para kahit saan kayo magkita, maging maayos yung inyong pagsasama pa rin. Kaya nang tumakbong presidente si Brother Eddie, tayo po ang naging headquarters niya doon sa kampanya dito sa Pasig. Kahit na kami nagpaalam na sa kanya.
Kaya maganda yung maayos at matinong pagpapaalam eh. May pagpapala doon eh. Amen? May blessing po doon. Kasi nakakalungkot, maraming simbahang natayo ngayon, natayo not out of revival but out of rebellion. Can you believe that there are so many churches today nakatayo not because of revival but because of rebellion? Amen. But not the Life Giver Church. Ang Life Giver Church ay pinagpala ng Panginoon through the ministry ni Brother Eddie. Amen? Pwede pong palakpakan natin ng Panginoon for that. Kahit na pagkatapos kong magpaalam, 2 linggo lang, kung ano-ano na narinig ko, yan ang ama ng rebellion. Si Brother Willie, yan ang ama, pasimuno ng rebellion dito sa JIL. After 2 weeks, nabaliktad na yung balita. Ako daw ang ama ng paghihimagsik sa iglesia ng JIL. Kasi nang magpaalam po ako, right after mga 2 or 3 weeks, yung halos karamihan ng leadership ay nagpaalam eh. Biglang nawala po eh. Amen. Kasama po dyan si Bishop Ador. Wala na naman siya, umalis na eh. Amen. Grupo po nila, yung parang umalis ng walang paalam. Praise God. So salamat sa Panginoon. Punta po tayo sa mensahe. Kinukwento ko lang po yung kasaysayan ng nakaraan na hindi na natin maibabalik. Amen. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, kayo po ba'y nananalangin pa rin? Amen. Amen. Palagi. So huwag kayong maniwala dun sa mga nagkakalat ng balita na kapag ikaw daw ay nasa ilalim na ng grasya, hindi na daw tayo nagpe-pray. Yun daw mga nasa ilalim ng grasya, hindi na raw nagtatights. Sinong naniniwala? Di ba nagtatights pa rin kayo? Kahit nasa grace na kayo, amen? Kaya huwag kayong maniwala dun sa pag nasa grace daw, hindi na nagtatights. Pag daw nasa ilalim na ng grace, hindi na raw nagpa-fasting. Sino may sabi, nagpa-fasting pa rin tayo pagka wala ka talagang makain. Di magpa-fasting ka? Amen? So sino nagsasabi na kapag nasa ilalim ka raw ng grace, wala na raw prayer, wala na raw fasting, wala na raw tithes, wala na raw offering, para daw pinakawalan sa koral na malaya ng magkasala. Hindi po yan ang totoo. Kapag naunawaan mo ang ebanghelyo ng grasya at kagandahang loob, lalo mong pag-uusayin ang iyong buhay bilang anak ng Diyos. Lalo mong pag-uusayin ang iyong pananampalataya. Hallelujah. Ang kaibahan lang, hindi ka nasaklaw at sakop ng batas pang relihiyon para maligtas. Hindi ka nasaklaw at sakop ng mga performances o mga religious obligations para ikaw ay pagpalain ng Panginoon. Yan po sa ilalim ng grasya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon. Amen? Hallelujah! Sino po ang nananalangin at naniniwala na kapag siya'y nanalangin, tatanggapin niya ang kanyang mga pinag-pray o ipinagdasal? Amen? Sabi po, sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayo na natanggap na ninyo ang inyong mga ipinanalangin at matatanggap na ninyo iyon. Amen. Praise God. So, may kapangyarihan sa pananalangin. Subalit ang panalangin, kung hindi lalakipan ng paniniwala, ang kahit anong ipagdasal ay hindi natin tatanggapin. Kaya nasa paniniwala, pagkatapos mong manalangin, ang iyong pagtanggap ng iyong mga ipinag-pray. Meron ba kayong mga prayer petition ngayong umaga? Natanggap na ba ninyo o hindi pa? Yung iba natanggap na,
Yung iba ay naghihintay pa. At yung iba matagal nang naghihintay, at yung iba ay nakatanggap na. Generally, ang problema po natin ay marami pa rin ang hindi tumatanggap sa kanilang mga ipinag-pray. At ang problema, nag-i-struggle tayo sa pagtanggap. Amen po? So napakasimpleng mensahe. Praise God. Kaya ang pag-uusapan po natin ay bakit may mga pagkakataon na nag-i-struggle tayong tumanggap ng ating mga prayer petitions. Why are we struggling to receive? That's the issue today. Very pertinent. Kumbaga, decisive relevance sa ating kapanahunan na marami sa atin ang tagal nang may ipinag-pray pero hanggang ngayon ay nag-i-struggle pa rin tumanggap. Hallelujah. Simply because of this one powerful issue, at ang issue po ay nasa paniniwala. Ang pag-uusapan po natin yung paniniwala. Mamaya, I felt led by the Holy Spirit to preach short today. Iiksyan ko lang po yung mensahe. Hallelujah. At pagkatapos, parang may leading po ngayon nililid ako ng Panginoon ngayon by the Holy Spirit, na kung may mga prayer petition po kayo, ipagpe-pray namin kayo mamaya. So we will pray over you and we will minister to you. At ihanda nyo po yung mga prayer petitions po ninyo, pagkatapos magpe-pray tayo. At pagkatapos nating mag-pray, hallelujah, I pray na hindi na tayo mag-struggle to receive. Kung hindi pagkatapos namin kayong ipag-pray, you will be rejoicing. And you will be thanking God because you are on your way to receiving your prayer petitions. At kung ano man yung mga ipagpe-pray po ninyo, kayo lang ang nakakaalam, we will just minister to you in prayer. Amen? Hallelujah. So, ihanda po natin ang ating mga sarili at alam ko ngayong umaga, maraming magdi-declare, blessings receive. Amen? Sabihin nga natin, blessings receive. Amen. So yan ay i-declare natin mamaya. Blessings receive. And I strongly believe, baka bago pa man kayo umuwi sa bahay ninyo, blessings receive na talaga. Amen. Hallelujah. Parang excited ako. Whatever prayer request you may have today, be ready to receive your blessings. Amen. So ang sabi po, binabanggit ng ating Panginoon na anuman ang inyong hilingin sa inyong mga panalangin, maniwala kayo na tinanggap na ninyo ito at ito ay tatanggapin nga ninyo. Amen. So, praise God. That's how powerful prayer is under grace. Napakamakapangyarihan po ng panalangin. Now, when are we supposed to do our believing and when does the receiving begins? Saan dapat magsimula yung paniniwala at saan dapat magsimula ang ating pagtanggap? Hallelujah. So, ang issue is, when are we supposed to do our believing and when does the receiving begins? Ang nakalulungkot kasi, marami sa atin ay naniniwala kapag nakita na. So we sometimes believe the moment we see. Kaya we believe because we see. At ang logic, to see is to believe. So marami po naniniwala lang kapag nandiyan na, kapag nakita na. Pero ano po ang sinasabi ng ating Panginoon?
Ang sinasabi ng ating Panginoon, ang pagpapasimula at kung saan dapat gamitin ang paniniwala ay sa panahong ikaw ay nagsimula ng mag-pray. So the moment you pray, that would be the moment you will begin to believe. Kahit wala ka pang nakikita, kahit wala ka pang nadarama, kahit wala pang nagaganap, hinihiling na kapag ikaw ay nagsimula ng mag-pray, magsimula ka na ring maniwala. Amen? Hindi pagkatapos mong makita, hindi pagkatapos mong madama, saka ka maniniwala. Malinaw ang tagubilin sa atin ni Apostol Pablo na tayo bilang mga anak ng Diyos at mga mananampalataya ay hindi dapat mabuhay sa nakikita at nadarama lamang kung hindi tayo ay lumalakad sa pananampalataya. So we children of God should not live, hallelujah, should not walk by what we see and what we feel. We walk by faith. So inaasahan sa ating mga mananampalataya na hindi tayo nabubuhay na nakabase lamang sa nakikita at nakabase lamang sa nararamdaman. Tayong mga anak ng Diyos ay mamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen po? So we live not by sight, we live not by what we feel, we live by faith. Praise God. Hindi parte ng ating pag-uusap, pero parang I can feel the Holy Spirit is leading us to, ano ba yung pananampalataya? Bakit ba may akda ng Hebrews 11, ng Book of Hebrews, i-define sa Hebrews 11:1 ang definition ng faith. Tignan nga po natin yung definition ng faith. We live not by sight, we live not by what we feel, we live by faith. Sabihin mo nga sa iyong katabi, you do not live by sight, you do not live by what you feel, you walk by faith. So bawat isa sa atin ay lumalakad sa pananampalataya. Ano po ang ibig sabihin ng pananampalataya? Now faith is the substance, hallelujah, nandun lang po. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Elementary po ito. Hallelujah. Faith is the substance of things we hope for and the evidence of things not seen. So ang pananampalataya ay ang sustansya ng ating pag-asa at ito ay katibayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Na ito po, papaliwanag ko kung bakit, hallelujah, dumating ang definition na ito. Alam ko makakatulong ito sa atin. Ang aklat ng Hebreo ay isinulat para sa mga Hebreo. Amen? Tama po ba? Kaya nga nang isulat yung aklat ng Hebrews, nilagay to the Hebrews. To the Hebrews. Hindi gumagawa ng kape. Hebrews. So yung Hebrew. Hebrews. Ibig sabihin ng Hebrews, Hebreo. Sa malalim na sa mababaw na Tagalog, mga Hudyo. So yan ang mga Hebreo. Now, itong mga Hebreo, just to give you a background of the definition, ang mga Hebreo, simulat sa Paul na sila po ay magsimulang manampalataya sa Diyos, sila po ay sumasampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita. Kaya pinagpagawa sila ng tabernakulo, pinagpagawa sila ng Ark of the Covenant, pinagpagawa sila ng mga bagay, may insenso, may kordero na inihahandog, may saserdote na naghahandog, may saserdoteng nagsisindi ng insenso kamanyang. So lahat na ang pananampalataya ng mga Hebreo ay nakasalalay sa mga bagay na nakikita. So may pare, may kamanyang, may altar,
may tabernakulo, may arko ng kasunduan, may tupa na kinakatay, may dugo na umaagos, may tubig na naglilinis sa kanilang mga karumihan. So lahat ay nakasalalay sa mga bagay na nakikita. Nang si Jesus ay mag-alay ng kanyang buhay at maghandog para sa kaligtasan ng tao, nais niyang baguhin ang uri ng pananampalatayang meron ang mga Hudyo. Na magmula sa mga bagay na nakikita, inaakay ng Panginoong Hesus at ng Espiritu Santo ang mga sumasampalataya na manampalataya kahit walang nakikita. Kaya nang magiba ang tabernakulo during the 70 AD o AD 70, nang lusubin ng mga Romano ang lungsod ng Jerusalem at gibain ang kanilang mga templo, buhat noon wala nang naging templong nakatayo. So wala nang, may pari pa din, may mga insenso pa rin, may mga dambana pa rin, pero ayaw na ng Panginoon na ang uri ng pananampalatayang magkaroon ng mga anak niya ay nakasalalay lang sa nakikita. Kaya inaakay na ang mga anak niya sa isang uri ng paniniwala na kahit wala kang nakikita, ikaw ay sumasampalataya. Amen po? Kaya during this day, wala nang insenso, wala nang tabernakulo, wala nang korderong ihahandog ng kanilang dugo, wala nang pari, sapagkat ang nais ng Panginoon ay manampalataya ka sa kabila ng wala kang nakikita. At ang pananampalataya ay ang katibayan ng iyong paniniwala kahit wala kang nakikita. At yan ang basihan ng iyong pananampalataya. Sabi mo nga sa iyong katabi, ikaw ay naniniwala kahit wala kang nararamdaman, kahit wala kang nakikita. At ang sabi niya, mapalad ang mga taong kahit walang nadarama at nakikita ay naniniwala pa rin sa Kanya. Amen! Hallelujah! At ang pinangahawakan natin sa pananampalataya ay ang salita ng Diyos. Yan na lang yung ating pinaghahanguan ng ating pananampalataya, yung makinig at makinig sa mga salita ng Panginoon. Sapagkat ang pananampalataya ay umuusbong sa pakikinig at pakikinig ng kanyang mga banal na mga salita. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So the only basis and final authority of our faith is hearing and hearing the Word of God. Yan ang pinaghahanguan, diyan ang mumula ang ating pananampalataya sa mga salita ng Diyos na ating napapakinggan. Kaya kung hindi mataimtim at seryoso ang ating pakikinig sa mga salita ng Diyos, hindi darating ang tunay na pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay dumarating lamang sa tunay at totoong pakikinig sa mga salita ng Panginoong Diyos. Kaya Word of God, Bible ang ating final authority. Aside from the Word of God, walang final authority to our faith. The basis of our faith is the Word of God. Yan ang basihan ng ating pananampalataya. So, hallelujah, mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, tayo po ay inaakay ng ating Panginoon, ng Holy Spirit, sa tayo'y maniwala, hindi lamang sa nakikita at nadarama, kung hindi sa mga salita at mga pangako ng Panginoon. We walk not by sight, we walk not by feelings, we walk by faith. Amen. At yan ang ini-expect sa bawat isa sa atin. Kaya kahit walang nakikita, kahit walang nadarama. Now, kapag kayo nag-pray, immediate ba may nakikita na kaagad kayo sa inyong mga panalangin?
Di ba wala pa? Pag nag-pray tayo sa may sakit, pag nag-pray tayo ng provisions, pag nag-pray po tayo sa ating mga pangangailangan, hallelujah, pagkatapos nating mag-pray, meron na ba kaagad immediate na instant na kasagutan? Malimit, wala eh. Amen? Malimit, wala. So, dyan papasok ngayon ang iyong pananampalataya. Diyan mahalaga ang lugar ng paniniwala. Kaya sinasabi ko sa inyo, kapag kayo'y nanalangin, maniwala kayo na ito'y inyo nang tinanggap at ito'y tatanggapin nga ninyo. So ang issue po dyan ay nasa paniniwala. Jesus said, when you pray, you believe. Amen? When you pray, you believe. And the issue is why we are struggling to receive is because we do not believe when we pray. When we pray, believe. Hallelujah. At sinasabi po dyan, and you shall. Balik nga tayo dun sa talata. Praise God. Amen. So, parang nag-breakdown na yung ating, LCD projector. Praise God. Baka may 1 million sa inyo dyan. Pahiramin muna kami at bibili kami ng projector. Babalik na lang namin mamayang hapon. Amen. And we are planning, actually, pinagpe-pray po namin, instead na LCD projector, meron na ngayong 75 inches na TV eh. Kaya parang kagabi, pinagpaplanuhan namin, imbis na LCD projector na napakamahal, bibili na lang tayo ng 2 malaking television dito at saka 1 television malaki dito para kitang-kita nating lahat. Amen. Siguro sa Amerika kasi may 85 inches na eh. Meron na ba kayong 85 inches? Amen. Meron na ngayon 85. So siguro, babaan natin ng konti, gawin lang natin 75 inches. Ilalagay po natin dyan, tapos ilalagay natin dito, o di kaya lagyan pa rin natin sa gitna. Amen. So mamaya, pagka baka kinakausap na kayo ng Holy Spirit, lapit lang kayo sa akin. Ha? Amen. Hallelujah. Parang lumalayo yung mga ulo ninyo, hindi na kayo tumitingin sa akin eh. Amen. So we pray for that. We pray for that. Kasi hindi nyo nababasa eh. Ako lang po nakakabasa. Meron po kasi tayong 65 inches na TV sa likod. Kaya nababasa ko po sa likod. Amen. Praise God. Parang may hinihipo na. Hallelujah. Amen. Parang may hinihipo. Baka i-deliver na mamaya. Praise God. So sabi po ng Panginoon, when you pray, you believe. And this is why so many people are not receiving from God because they do not believe they receive when they pray. So ang issue, kaya hindi tayo, nag-struggle tayong tumanggap, kasi baka may problema sa paniniwala na pagkatapos nating mag-pray, tatanggapin na natin. Hallelujah. So yan po yung minsang problema natin. Pero alam ba ninyo na sabi po doon sa talata, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Sabihin nyo nga, and you will have them. Yung salitang you will have ay future tense. Future tense, magaganap pagkatapos pong mag-pray. Whatsoever things you desire when you pray, believe that you receive them and you will have them. So pag sinabing you will have, it is in the future tense. Pero alam ba ninyo yung you will have in the future ay pwedeng pagkatapos mong mag-pray at maniwala, nandyan na kaagad. You will have them can be after your prayer.
or you will have them can be in the process of time. So, ang problema po ay, hallelujah, ang akala natin kasi, pag tayo nag-pray, tanggap ka agad, pero alam po ninyo, may pagkakataon na when you pray, you will have them is instant. Or sometimes you will have them will take a moment in time or in the process. So not necessarily pag nag-pray ka, may instantaneous na kasagutan. Merong pagkakataon na kapag ikaw ay nag-pray, it will take some time. Pero isa ang sigurado, kapag ikaw ay nanalangin at ikaw ay naniwala, siguradong darating ang kasagutan sa iyong mga panalangin. Ang Diyos hindi sumasagot ng hindi sa iyong mga prayers. Because every promise is already yes and amen. Hallelujah. Ang lahat ng mga pangako at lahat ng kalooban ng Panginoon para sa iyo ay amen, yes na. Kaya kapag ikaw ay humingi sa panalangin mo, at ang panalangin mo ay nakapaloob sa mga pangako at kalooban niya, huwag kang umasa ng sagot na hindi, sapagkat lahat ng mga pangako ng Panginoon ay oo na. Mag-amen ka na lang para maganap. Amen? Hallelujah. All the promises of God in Christ are already yes. And you will just say amen para ito ay maganap. So kaya wag kayong maniwala na kapag kayo nag-pray, ang Diyos sasagot. Hindi. Kapag kayo ay nananalangin at meron kayong hinihingi, at naniniwala kayo na ang hinihingi ninyo ay nakapaloob sa kalooban niya, siguradong ang sagot niya ay oo na. Oo na. At mag-amen ka na lang. Halimbawa, nagpe-pray sa inyo ng healing. Ang healing ba kalooban niya? Ang kagalingan na mo ay kalooban niya. At kung kalooban niya, amen na yan. Yes na yan. Hallelujah. Yung makabayad ka sa yung mga pagkakautang, kalooban ba ng Panginoon? Amen na yan. Hallelujah. Kaya pag ikaw ay humihingi ng salapi pambayad sa utang, yes na yan. Hallelujah. Mag-amen ka na lang. Amen. Kaayusan ng iyong pamilya, kaayusan ng iyong mga anak. Amen po yan. Kaya he will not answer no. He will always yes. Say yes because every promise is already yes according to the finished work of Jesus Christ. Kaya, hallelujah, you will have them can be instantaneous. You will have them can be in a moment of time. And you will have them can be in the process. But one thing is sure, you will have them. Sabihin mo nga sa iyong katabi, anumang hiniling mo, basta kalooban niya, sumasayo na kung kailan ang Panginoon ang nakakaalam. Amen? Hallelujah. Pero wag tayong panghihinaan ng loob at magsasabing baka hindi na dumating. Sapagkat nang sabihin niyang you will have them, tinaya niya ang kanyang dugo at inialay niya ang kanyang buhay para tiyakin sa iyo na ang mga prayer petitions mo ay darating sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. You will have them. Praise God. Are you blessed? Amen. Katulad, may isang panahon na, praise God, ang Panginoong Hesus, pagpunta niya sa Bethpage, tapos sa Bethany, isang kasaysayan sa Mark 11, na siya ay parang nagutom. Nagutom ang Panginoon. Mark 11, bago dumating ito sa talatang ito.
Tapos nang makita niya ang isang puno ng igos, maraming dahon. Tapos sabi niya, perhaps, baka sakali, ang puno ng igos na maraming dahon ay may bunga. Tapos pipitas siya at kakainin niya. Nang siya'y lumapit doon sa puno ng igos, ang daming dahon, pero walang bunga. Hallelujah, parang mga mananampalataya, sagana sa dahon, walang bunga. May forma ng pagka-born again, pero hindi mo nakikitang ikinapamumuhay ang pagka-born again. Amen? Pwede bang iugnay natin yung, parang pwedeng iugnay natin yung mensahe na ang puno, sagana lang sa dahon, pero walang bunga. Parang mga mananampalataya, sagana lang sa formang, may dalang Bible, umaawit at nagpupuri, pero wala namang bunga ng pamumuhay ng isang Kristiyano. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, sana hindi ka lang puro dahon. Amen. Sana meron ka ding bunga. Amen? Praise God. So nilapitan niya yung puno ng igos, at pagkatapos na-disappoint siya, na puro lang dahon pero walang bunga. Ayaw ng Panginoon na ma-disappoint siya sa buhay natin. So, mahalaga kasi may nakita sa ating bunga. Amen. Hallelujah. May nakikita na bang bunga sa inyo? O bungang araw? Amen. So, mahalaga may makitang bunga sa atin. Bunga ng pagbabago, bunga ng katuwiran, hallelujah, parang buhay ng pagiging Kristiyano. Sabi ng Panginoon dun sa puno ng igos, buhat ngayon, wala nang makakatikim ng bunga mo. From this day on, no one will eat of your fruit. So sinabi lang ng Panginoon yan dun sa puno. Praise God. Pagkatapos, narinig ng mga alagad, ang sinabi ng Panginoon na magmula ngayon, wala nang makakakain ng bunga sa puno mo. Narinig ng mga alagad. So lumipas ang mga pangyayari, pagpasok nila sa Jerusalem, nakita ng Panginoon ang templo, sinasalaula. Ang ginawa ng Panginoon, kinuha niya yung kanyang belt, at pagkatapos pinaghahagupit niya yung mga nagtitinda ng kalapati, nagpapalit ng dollar, ang palit pala ng dollar ngayon ay 55 na. So, parang gano'n. No? So, tinumban niya yung nagpapalit ng salapi. At sinigawan niya yung mga Pariseyo. Ang tahanan ng Diyos ay dapat maging house of prayer, pero ginawa niyong lungga ng mga mandarambong. Ginawa niyong lungga ng mga magnanakaw. Hallelujah. Pagkatapos nagbalak ang mga Pariseyo, paano kaya natin maipapadakip itong taong ito at maparusahan sa kanyang kalapastanganan? Sabi ng mga Pariseyo, hindi natin pwedeng gawin kasi ang dami ng sumusunod sa kanya. Kaya hindi natin pwedeng gawin yan. So paglipas ng mga panahon, nadaanan ngayon ng mga alagad yung puno, at yung punong kinausap ng Panginoon na hindi na magbubunga, hindi na makakatikim, nalanta, namatay na. Kailan niya kinausap yung puno? Kagabi. O nung isang araw. Kailan nakita yung manifestation ng pagkalanta? Kinabukasan pa. Amen? Pero sino naniniwala na nang kausapin niya yung puno, agad na nalanta yung ugat sa ilalim nito? Nang sabihin ng Panginoon, no one will eat from this tree anymore. Wala na. Nung sabihin niya yon, nung araw at nung oras na yon, ang ugat ay nalanta. Pero ang manifestation ay lumipas pa ang ilang mga sandali. Kaya ito po ang isang mahalagang mensahe. Pwede nating iugnay na sa spiritual realm,
sa kaharian ng Espiritu ay may nagaganap na hindi mo nakikita. Na paglipas ng ilang sandali, yung mga nagaganap sa espiritual na kaharian ay magmamanifest sa physical at natural na kaharian. Before anything happens in the physical, it has to start in the spiritual. Bago mo makita yung manifestation in the natural, may nangyari na in the spiritual. Andiyo pa ba kayo? Amen? Praise God. So kinausap niya yung ugat, nalanta yung ugat in the spirit realm, pero ang manifestation in the natural, kinabukasan pa. Amen? Sinong naniniwala na kapag kayo nag-pray at kayo'y totoong naniniwala, may naganap instantly in the spirit, bagamat maaaring it will take a process of time para mag-manifest in the natural. But believe me, kapag kayo'y nag-pray and you believe, kahit na may panahong hihintayin, siguradong may magaganap in the physical. Because instantly, may naganap na in the spirit. Kinausap niya yung ugat, yung puno. Kagabi, hindi pa nalanta. Pero nung kausapin niya yung puno, kagabi pa lang, lanta na. Kagabi pa lang, patay na yung ugat. Pero nagmanifest, kinabukasan pa. Kaya mga kapatid, pag kayo nag-pray ngayong umaga, at lalakipan nyo ng tunay at totoong paniniwala, may instant na nagaganap in the spirit realm. Instantly, may nangyari na. Instantly, kumatagpo na. Instantly, may ginawa na ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Pero may pagkakataon na instantly, nagaganap din. Nakikita mo din yung manifestation. Pero may panahon na it will take a process. You will, hallelujah, you will have, patience will be involved. Ang pagtitiis at pagtsatsaga ay, hallelujah, magiging sangkap sa iyong pagtanggap. Amen? Praise God. Pero, sabihin mo nga, pero sigurado, tatanggapin ko yon. Sabihin mo, pero sigurado, tatanggapin ko yon. Kung kailan magpapakatatag ako at magpapakatibay ako, magtitiis at magtsatsaga hanggang may makita ako in the natural, in the physical, sapagkat naniniwala ako nang mag-pray ako, sinagot na ako ng aking Panginoon. Amen! Hallelujah! And it happens sa Panginoon eh. May pagbaba niya sa bundok, pagkita niya sa isang maiketong sa Matthew chapter 8, sabi ng maiketong, Panginoon, kung kalooban mo, mapapagaling mo ako. Sabi ng Panginoon, kung kalooban ko na gumaling ka. Instantly, gumaling yung maiketong. Tapos may lumapit sa kanyang Romanong kapitan, centurion. Sabi na, Panginoon, ang alipin ko na nasa bahay namin ay may sakit. At alam ko, sa isang salita mo lamang, mapagagaling mo siya. Sabi ng Panginoon, hindi pupunta ako para pagalingin siya. Hindi po, sa isang salita mo lamang, ang aking alipin ay gagaling. Hallelujah! At sumampalataya yung Roman centurion, at ang sabi ng Panginoong Yesus, wala akong nakitang kasindakilang pananampalataya sa buong Israel, maliban sa Romanong ito. Romano pa siya. Tapos ang sabi po dun sa talata, and immediately, yung alipin niya sa bahay nila ay gumaling. So may immediate, may instant, may miracle healing. Tawag doon miracle healing. But not every time is miracle. Hindi lahat ay himala. Kapag instant, himala. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay himala.
May panahong titignan niya ang iyong pagtitiis. May panahong susubukan niya titignan niya yung iyong pagtitiyaga. Titignan niya kung anong klase ng pusong meron ka habang naghihintay. Kung matitinag ang pananampalataya o hindi, hanggang sa sumapit ang kasagutan ng panalangin. Amen? So not every time is miracle, and miracle is instant. Sometimes it will take some process, or it will take a moment in time for your healing to come, for your blessings to come. Amen? And it will involve patience. Di ba sa Hebrews chapter 6 verse 12? Ang sabi sa Hebreo 6:12, sa pamamagitan ng pagtitiis at pagtsatsaga ay kakamtan mo ang mga pangako niya para sa iyo. So may panahon na merong elemento ng pagtsatsaga merong elemento ng pagtitiis, at merong elemento na magpapakatibay ka sa paniniwalang darating kahit salungat ang mga pangyayari at sitwasyon. And it will take some time, but surely you will have them. Amen. Surely you will have them. There was even a time sa Luke chapter 17 na nang may 10 may ketong na sumigaw sa kanya, Panginoong Jesus, Jesus, pagalingin mo kami. Mga 10 may ketong. Tapos sabi ng Panginoon, humayo kayo at mag-report sa mga pari. So, right there and there, hindi nila nakita yung instant healing. Pero habang sila'y naglalakad, papunta sa pagre-report sa pari, may isang nakakitang gumaling yung kanyang balat. So, hindi instant. It takes some process of time. Bago naranasan ng 10 may ketong ang kanilang kagalingan. Kaya mga minamahal na mga kaibigan at kapatid sa gawain pong ito, ang issue ay kapag meron kang hiningi sa panalangin mo, maniwala ka lang. At kung ikaw ay naniniwala sa hiniling mo, ay darating sa iyo, tinitiyak ng Panginoong Yesus na darating ito sa iyo. You will have them. Amen? Sabihin mo nga, I will have them. Whatever prayer petitions you have, you will have them. It may be instant, it may be gradual. But one thing is sure, you will have them. Amen? Si Abraham, sabi ng Panginoon, sa edad na 75, gagawing kitang ama ng maraming lahi. Mula sa lahi mo ay pagpapalain ng bawat sambahayan sa mundong ito. Ang magpala sa iyo, pagpapalain ko. Ang sumpain ka, susumpain ko. At, hallelujah, ikaw ay magiging pagpapala sa lahat ng tao. Lumipas ang 25 taon bago natupad ang pangako. Pagbabasahin niyo yung Roma 4, ang sabi po doon, mula 17 hanggang 21, sa kabila ng taliwas ang kanyang sirkumstansya sa pangako, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Panginoon. Hindi siya nag-waver sa pangako ng Panginoon. But through faith and patience, he inherit the promises. Through faith and patience, he inherits the promises. Hallelujah! Hindi siya nag-waver sa kanyang pananampalataya kahit yung sitwasyon is against at unfavorable sa pangako, hindi siya natinag. Sa halip, nagpakatatag siya at nagpakatibay sa kanyang pananalig sa Panginoon. Kaya kahit lumipas ang 25 taon, naganap pa rin ang pangako ng Panginoon. Can I hear a good amen? Kaya, hallelujah, kung nag-i-struggle tayo to receive, huwag tayong magdalawang isip. Kung nag-i-struggle tayo to receive, huwag tayong mag-alinlangan. Maniwala kayo
basta humiling kayo sa panalangin may paniniwala, tatanggapin ninyo ang inyong mga hiniling sa Panginoon. Praise God. Amen? Now, may panahon na ang Panginoon naman hindi kikilos sa paraang magmumula talaga sa langit. Halimbawa, humingi ka ng panalalapi. Hindi naman manggagaling sa langit biro mo, manggaling sa langit ang 20 pesos. Magpaulan siya sa bahay mo ng 20 pesos na buo. Baka sumpain mo, Lord, wag na lang. So, hindi siya nagbibigay ng provision ng diretso galing sa langit. Ang Diyos ay gumagamit ng tao para katagpuin ang iyong pangangailangan. Amen! At may panahon na baka ikaw yung gagamiting kasangkapan ng Panginoon para makatagpo ang kahilingan ng isang kapatid na naniniwala na tatanggap siya sa Panginoon. Amen? Ang madalas lang na nangyayari, hindi tayo sensitibo na tayo pala yung gagamitin ng Panginoon para sa isang persona na nag-pray ng naniniwala na tatanggapin niya ang kanyang ipinag-pray. Hindi niya alam. Hallelujah. Hindi tayo, most of the time, we are not sensitive to the voice and to the leading of the Holy Spirit that we are the person na magiging instrumental to the believing prayer ng iyong katabi. Amen? Para masabi niyang tinanggap niya yung kanyang kahilingan. Sabi mo nga sa iyong katabi, gusto kong magpagamit sa iyo, Panginoon. Tulungan mo akong maging sensitive para sa pangangailangan ng aking kapwa. Baka ako ang iyong kasangkapan para yung believing prayer ng kapatid ko ay mangyari. Amen? Parang umina na yung amen. Amen. Mabuti pa kangina malakas yung amen Parang sa amin po nila Ate Sitas, madalas nangyayari yan. There was a time na may nagpa-pray sa akin pagkatapos ng service. Sabi niya, Pastor, pag-pray mo naman kami, pamilya. Sabi ko, sige po, ano po ang prayer petition niyo? Yung mister ko po nagtatrabaho sa insurance company, sa Grepa Life. Grepa Life. Ano niyo na ba yung Grepa Life? So, dati member kami ng Grepa Life Insurance. So, yung daw mister niya ay underwriter ng Grepa Life. So, ahente. Nawala ng trabaho, taga-Pateros. Sabi niya, problema po namin, Pastor, yung amin pong kabuhayan. May pinag-aaral po akong anak. Ito po, kasama niya yung anak niya. Sabi ko, ano po ang prayer petition ninyo? Gusto ko lang sanang humiling sa Panginoon ng 500 pesos. Gagamitin ko lang pong kapital, pambili ng balot. Bibili po ako ng hilaw na balot sa halagang 500, tapos ako na po maglalako ng balot. Baka makatulong po ito sa amin. That was many years ago, kaya yung 500, malaking halaga. Nung nagpe-pray na kami, sabi ng Holy Spirit sa akin, 500 lang yan Kaya ikaw ang gagamitin ko, sabi sa akin. So sabi sa akin ng Holy Spirit, dumukot ka. So habang nagpe-pray kami, dumudukot ako ng 500, 500 na lang talaga yung laman ng pera ko. Tapos pag sabi namin ng Amen, sabay abot ng 500, abay, praise God, hallelujah! Kinatagpo na kaagad ng Panginoon ang aking panalangin. At buhat noon, marami nang nagpapapray. Hallelujah. Palaki na ng palaki, hindi ko na kayang, Lord, hindi na ako instrumento nito. Hanggang 500 lang po ako, Lord. Amen? Pero sinong naniniwala na yung believing prayer ng katabi mo o ng kapatid mo, baka ikaw ang gagamitin ng Panginoon para instantly ay makapagpasalamat sila sa ating Panginoon. And they will have them. But sometimes we are so insensitive dun sa pangangailangan ng ating mga kapatid.
Praise God. Kaya, pwede bang ipag-pray natin, Lord, ang prayer petition ko, gamitin mo ko para maging pagpapala. Maging sensitibo ako sa pangangailangan ng aking kapwa. Baka ako ang iyong kasangkapan para they will have them. Hallelujah. Whatever things they desire when they pray, they believe they will receive, and they will receive them. Amen? Can we be an instrument? Can we be a channel of blessing sometimes para sa pangangailangan ng ating katabi at magsabing, salamat Panginoon, ikaw ay kumakatagpo ng aming mga panalangin. Can I hear a good amen? Amen. Amen. Whatsoever we desire when we pray. Alam niyo po yung prayer, yung believing prayer is like a seed. Yung believing prayer po ninyo, katulad ng binhi. Tinatanim. So when you pray, and when you pray, you believe, yung believing nyo sa prayer ninyo, binhi yun, butil, na itinatanim ninyo sa kaharian ng Diyos. Amen. At kung kayo'y nag-pray na naniniwala, magsisilbing binhi, siguradong ang binhi ay tutubo at aanihin mo sa takdang panahon. Ang provision po, ang condition, ay pag nag-pray ka, maniwala ka. Kasi kung hindi ka naniniwala, hindi nagsisilbing binhi yan. Ang nagsisilbing binhi lang ay yung kapag nag-pray ka, may paniniwala ka. So, put it this way, when you begin to pray and you start to believe, your believing prayer becomes a seed. Nagiging binhi. Pagkatapos, pag yan ay natanim, in due time, in due season, siguradong may aanihin ka. Huwag ka lang mainit. Huwag ka lang mag-alinlangan. Huwag ka lang magreklamo. Pagkatapos mo mag-pray, maging payapa, panatag ang iyong kalooban. Na kapag naitanim mo na yung believing prayer mo, siguradong may darating na panahon na aanihin mo ito. Pwede bang basahin lang yung Mark chapter 4, 26 to 29? Hallelujah. At ito po ang mababasa natin. Sabi po sa Mark 4, 26 to 29, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. So yung prayer is a part of the kingdom of God. Praying, believing prayer is a part of the kingdom of God. The kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. So when you begin to pray and you believe, parang binhiyan na itinatanim mo sa lupa ng kaharian ng Diyos. Sa spirit soil o soil in the spirit. And should sleep by night and rise by day. And the seed should sprout and grow. He himself does not know how. So pag nag-pray ka, Lord, pagalingin mo ang aking mga sakit at karamdaman, Lord, i-provide mo ang aming pangangailangan, and you begin to believe, nagtatanim ka na ng binhi in the Spirit. Hallelujah. So pwede ka nang matulog. Pwede kang bumangon sa kinabukasan. Pagkatapos umasa ka na yung itinanim mong prayer na pinaniniwalaan mo, uusbong, magbubunga. Siguradong darating. Hallelujah. Pero kung papaano, sabi dito sa talata, walang nakakaalam. Nobody knows kung anong gagawin ng Panginoon sa binhing itinanim mo. Nag-pray ka, Lord, i-provide mo naman yung pangangailangan namin. At naniniwala kami na kaya mong i-provide ito. Kung papaano, ikaw na bahala. Di namin alam kung anong gagawin mong paraan para kami makabayad sa aming mga utang. Di namin alam kung anong gagamitin mong instrumento para kami pagpalain. Basta itinanim ko yung aking petition at naniniwala ako sa iyo. Pag tinanim mo yan, naniwala ka, may nagaganap na kaagad in the Spirit.
in the unseen spiritual world. May nangyayari na. So, pwede ka nang pumayapa, pwede ka nang matulog, umangon, umaasang isang panahon. Sabi po, for the earth yields crops by itself. First the blade, then the head. After that, the full grain in the head. But when the grain ripens, immediately he puts in the sickle because the harvest has come. So kapag nahinog na yung iyong mga prayer petition, sa kaharian ng Panginoon nahunog na dahil ikaw ay sumasampalataya, ikaw ay hindi natitinag kahit kabaliktaran ng sirkumstansya, hindi ka nag-move sa iyong paniniwala kahit unfavorable ang mga sitwasyon, sang araw, your harvest will manifest in the natural. Your harvest will manifest in the physical. Surely, tinitiyak ng Panginoon yan. Kaya lang, ang susi, panalangin may paniniwala. Kasi yung panalangin may paniniwala, yun ang binhi. Hindi yung petitions mo ang binhi. Ang binhi na itinatanim mo ay yung prayer na may paniniwala. At kapag yung prayer mo may paniniwala, kahit ano pa yung petitions mo, siguradong darating sa iyo. At hallelujah, kailangan lang maging mapagpasalamat at maging matibay tayo. Alam niyo ba ang lengguwahe ng panalangin may paniniwala ay pagpapasalamat? The language of believing prayer is thanksgiving. Amen? The language of believing prayer is thanksgiving. Ay yung mga taong nag-pray, tapos naniwala, nagpapasalamat na yan eh. At yung papasalamat niya, malinaw na senyales na siya ay naniniwala. Kasi ang taong hindi naniniwala at mapag-alinlangan, mapagreklamo, mapag-complain, laging balisa, laging aligaga, walang kapayapaan. At itong pagiging anxious mo, pagiging warrior mo, at pagiging fearful at doubtful mo, ay signs of unbelief. At kapag may unbelief, kahit ang Panginoon hindi makakilos eh. There was a passage in Mark chapter 6, mula verse 1 hanggang verse 6, na ang Panginoon ay dumalaw sa kanyang sariling bayan, sa kanyang katutubong bayan. Pagdating niya dun sa mga kababayan, mga kabaryo at kabarangay niya, hindi sila naniniwala kay Jesus. At dahil sa kanilang unbelief, gusto man ni Jesus magpagaling, gusto man ni Jesus mag-provide, gusto man ni Jesus gumawa ng himala, walang naganap na himala, kahit isa, sapagkat ang mga tao ay mapag-alinlangan. At ang palatandaan ng taong mapag-alinlangan, mareklamo. Ang palatandaan ng taong mapag-alinlangan ay matatakutin. Laging balisa. Lahat na lang ay inaalaala. May apat na signs ang doubt, ang unbelief. Fearful, worry, anxiety, and doubt. So kapag ikaw ay, lahat ng bagay inaalaala mo, lahat ng bagay pinangangambahan mo, wala kang paniniwala. Wala kang pananampalataya. At kapag pag may unbelief, kung hindi ma-delay, hinahadlangan yung petition natin. Baka nagtataka ka, bakit ang tagal-tagal na? Hallelujah. Baka imbes na i-challenge mo yung salita ng Diyos, i-challenge mo yung puso mo. Bakit nga ba ang tagal-tagal na? Hindi kaya ako'y masyado nang matatakutin?
Hindi kaya dapat hamunin ko yung puso ko na ikaw kasi mapag-alinlangan. Ikaw kasi mapagreklamo. Ikaw kasi laging aligaga. Ikaw kasi laging balisa. Baka kapag challenge mo yung puso mo, makita mo wala sa Diyos ang diferensya, wala sa Diyos yung pagtugon, baka ikaw ang humahadlang sa hindi mo pagtanggap ng iyong mga biyaya. Amen. Sabi ko, maiksi lang, ano? Pero maiksi lang, no? Maiksi pa naman eh. Amen? Wala pa naman alas 11 eh. Praise God. So, alam nyo to, yung Philippians 4, 6, and 7. Diba sabi, be careful for nothing. Huwag kang mag-alala sa maraming bagay. Be anxious for nothing. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto Him. So huwag kang mag-alala sa maraming bagay. Pag naipag-pray mo na, at naniwala ka na, hallelujah, huwag ka nang magreklamo. Huwag ka nang mag-alinlangan. Huwag ka nang mangamba. Ipanatag mo yung kalooban mo. Yung susunod na talata. Sabi po, huwag kayong mag-alala sa maraming bagay at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan ang siyang magbabantay ng kasagutan ng iyong mga panalangin. Amen? Kaya yung larawan ng pananampalataya, may kapayapaan. Larawan ng may pananampalataya, mapagpasalamat. At ang larawan ng isang taong may pananampalataya, mapagtiis at mapaghintay hanggang sa maganap ang katuparan ng kanyang mga kahilingan. Can I hear a good amen? Kaya ngayong umaga, di ko na po itutuloy kung meron pang panahon. Hallelujah. Baka siguro isa lang ang mahalaga yung, alam nyo ba na may panahon na kapag kayo nag-pray and you believe in the spirit realm, it's all done. Done deal na po yan. It's all done. Kaya lang may mga humahadlang. At nabanggit ko na yung fear, doubt, anxiety, unbelief, mga hahadlang. Pero may panahon ang demonyo mismo pinipigilan yung kasagutan sa prayer mo. Kaya siguro, pag nagpe-pray tayo, tapos nanampalataya tayong nasa atin na, pero nag-struggle tayong tumanggap, baka siguro ulitin mo yung prayer mo. May humahadlang. Kaya pag may humahadlang at naramdaman mong may bumabara, merong humahadlang sa prayer mo, gamitin mo na yung James 4, 6, and 7. Submit yourselves therefore unto God, resist the enemy, and the enemy will flee. So pagka nag-struggle kayo to receive, gamitin niyo na yung pangalan ng Panginoong Hesus. At sabihin ninyo, demonyo, diablo na humahadlang sa mga prayer ko, inuutusan kita sa ngalan ni Jesus, lumayas ka, hallelujah, baka siya lang ang hadlang at i-receive mo na yung mga prayer petition mo. Amen? Meron kasing nagpatotoo eh. Tagal-tagal niya na nagbebenta ng bahay na, hindi mabenta. At daming pumupunta, pinepresyuhan, nagkakasundo, hindi natutuloy. Ginawa niya, hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Ikaw na humahad lang para sa bahay naming mabenta, inuutusan ka namin sa pangalan ni Jesus, lumayas ka! Pagkalipas ng 3 araw, nabenta yung property nila. Amen? O baka tagal mo nang nagpe-pray, hallelujah, yung girlfriend mo na matagal mo nang hinihintay, Kuya Paul, baka may humahadlang lang. Amen. Kaya Kuya Paul, manalangin sa pangalan ni Jesus, ikaw na humahadlang sa magiging asawa ko, pinalalayas kita sa pangalan ni Jesus. Baka bukas, mabalitaan mo, umuwi na sa Panginoon yung dapat mapapa. Hallelujah. So you resist the enemy. Sometimes there are enemies, hallelujah, hindering your prayers, your answer to your prayers.
Now, are you now ready to receive from God? Can we now declare blessings received? Amen? Hallelujah. Kung ano man yung mga prayer petitions, ipapanalangin natin sa Panginoon. So, can we just bow our heads and we just declare, whatsoever I say unto you, whatsoever you asked in prayer, you believe. And when you believe, you will receive them. You will have them. At this point, kung meron kayo mga prayer petitions, you cast all your cares upon Him. Do not be anxious, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplications, with thanksgiving, let your requests be made known unto Him. Bawat isa sa atin, I know you have a prayer petition. You have a prayer request. It may either be healing, it may be financial breakthrough, it may be relational breakthrough, regardless. For as long as you desire, in Jesus' name, you will receive them when you begin to believe. So when will believing start? Believing will start not by seeing, not by feeling. Believing will start when we begin to pray. And when you pray and you believe, your time of receiving is on your way. It may either be instant, miraculous, or it will take some time in the process. But generally, altogether, you will have them. In Jesus' name.